Naririnig mo to? Ayan. Familiar ba yung tunog na yan sa'yo? After ng date nyo? Alam mo na ibig sabihin, di ba? Alam mo na ibig sabihin. Yo, check this out. Alam naman nating nakaka-confuse talaga yung mga babae, di ba? Kasi sasabihin nila, minsan, oo, pero ayaw pala nila. Pero hindi, pero gusto pala nila. Sasabihin nila, lumabas ka kasama mga kaibigan mo, pero gusto pala nilang magkadal muna kayo sa kama, manood ng Netflix, or mga ganon. So ngayon, bibigyan ko kayo ng mga signs na gusto pala ng mga babae gawin mo to sa kanya, pero hindi mo alam. Let's go to number 1. So this is number 1. Gusto ng babae mo na marunong ka manamit. And ang pananamit is another gateway of impression. Diyan nakikita lahat ng first impression. Kahit sabihin man natin na don't judge the book by its cover. Ayun yung pinakamalaking pagkakamali natin, pinapaniwalaan natin mga Pilipino na don't judge the book by its cover. Na in fact, sa totoong buhay, pag nakita ka ng isang tao, within just 1 second, i-judge ka talaga niyan. Kasi human nature na natin yan. So, dress better. Para dun magi-spark yung attention niya. Tapos, lalo-lalo na pag nasa public place kayo, ay nako, mapaproud siya sa'yo na kasama ka niya palagi, lalong-lalo na maganda ka manamit. So, magugustuhan niya na pinagtitinginan ka ng mga tao, walking with confidence, tapos maganda ka manamit. Okay, number 2 is yung masyado mong kinukwento yung sarili mo, binoboast up mo yung sarili mo. Wala na kayong ibang topic kundi puro ikaw. Alam mo, ayan yung mga mostly pagkakamali ng mga lalaki na pag lumalabas sila sa date. Lalo-lalo na pag feeling natin mga lalaki na corner na tayo, di ba, sa mga conversation. Pag na-corner tayo, meron tayong isang paraan na gagawin. Kung feeling mo na corner ka na, mag-upisa ka magtanong ng mga question sa kanya. Mga malalalim na question. Imbis na i-boast mo yung sarili mo kasi lilitaw na parang mayabang ka, pinagmamalaki mo yung sarili mo, tapos minsan mag-end up ka pa ng lying. Baka mag-end up ka na binabrag mo yung wala ka naman. Which is take us to number 3. Number 3, this one is maybe counterintuitive sa mga sinasabi tsaka napapaniwalaan nyo. But number 3 is huwag kang masyadong emotionally available sa babae mo or kahit kaninong babae man dyan. Kasi kung palagi kang yes man sa kanya na lahat na sasabihin niya, lahat na sinasabi niya, halika dito, punta ka dito ngayon din. Yes man ka ng yes man sa kanya. So sa tagal ng relasyon nyo, mapapatanong yung babae na yan na bakit palagi siyang yes man ng yes man? Wala ba siyang ginagawa sa buhay niya? So ayan, huwag ka palaging emotionally available and kailangan, papakita mo sa kanya na capable ka na inuuna mo yung sarili mo, pinaplano mo yung future mo, at ayun, yung napaka-attractive sa isang babae. Huwag palaging yes man, oo ka ng oo, para tanga. Okay, ang next natin ay hawakan mo siya, which means i-break mo yung touch barrier yung dalawa. Ano ba ibig sabihin ng touch barrier? Kasi minsan itong next natin na to is medyo delikado rin to gawin. Lalong-lalo na pag hindi pa ganun kalalim yung relasyon nyo, kung bago pa lang kayo nagde-date, kailangan pakiramdaman mo muna yung babae kung gusto niya na mahawakan mo siya or pakiramdaman mo kung nagugustuhan ka niya kasi makikita mo naman yan. So, touch barrier. Yung hahawakan mo siya na huwag naman yung masyadong intense na hawak sa mga sensitive part ng babae ha. Yung mga ano lang, yung mga braso, kamay, or sa thigh ng babae, dun, mabibreak mo yun, yung touch barrier na yun, and pag na-break mo yun, nako, dun mag-uumpisa yung sexual tension yung dalawa. Yung sexual tension ng babae, doon nag-uumpisa. Trust me on that one. Nasubukan ko na yan 100%. And kung na-break mo yung touch barrier na yan, naririnig mo to? Ayan. Familiar ba yung tunog na yan sa'yo? After ng date nyo? Alam mo na ibig sabihin, di ba? Alam mo na ibig sabihin. And last but not the least, always remember to pay attention to every details. Ayan, tandaan mo lahat ng mga detalye na sinabi niya sa'yo. Isang-isa talaga sa pinaka-importanting bagay yan na makikita ng babae sa'yo na naalala mo lahat ng sinabi niya. Example na lang, yung paborito niyang flowers, yung paborito niyang restaurant, yung paborito niyang pagkain, kung ano-ano mga paborito niya. Kasi pag naalala mo yan and nag-pay attention to every details ka, doon, gustong-gusto niya yun. Pero hindi niya sasabihin sa'yo na gustong-gusto niya yun. Pero mai-impress siya sa'yo, madadagdagan yung pogi points, lahat, marami kang makukuhang score sa kanya kung nagpe-pay attention to every details ka. At kung gusto mo makascore pa ng marami,
sa kanya, huwag mong kakalimutan mag-subscribe dito sa channel ko. At mag-upload tayo ng maraming videos every week. And do not forget to follow my Instagram also, right here. At ako nga po pala si Kuya Yuli nyo. Nagbabalik at hindi na aalis. Bye-bye for now.